Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So muling gumawa na naman ng matinding ingay itong si former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casimero. Matapos nitong maghayag ng kanyang pagre-retiro bilang isang boksingero, at nagbigay payo sa mga kapwa niya boksingero, ayon sa kanya ay nandyan lang siya at lagi na ito nagsalita na suporta sa kanila. Maliban sa pahayag at post niya tungkol sa pagre-retiro, dagdag pa ni Casimero kung hindi si Naoya Inoue ang makakalaban niya ay magdesisyon na daw itong si Jonriel Casimero na umalis sa mundo ng boxing sport. Dahil sa sinabi at post niya na iyon ay umabot na ito saan man panig ng mundo, lalong-lalo na sa bansang Japan. Ayon sa Yahoo Japan na artikulo ay magre-retiro na si Jonriel Casimero dahil kay Naoya Inoue. Dahil sa post na iyon ni Jonriel Casimero ay naging sikat na naman si Naoya Inoue at sobrang pinag-usapan itong si Naoya Inoue saan man panig ng mundo. At dahil dyan ay nagsalita na nga itong big-time promoter ni Jonriel Casimero na ayon kay Masayuki ito, patungkol sa balita na magre-retiro na si former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero. Ayon kay Masayuki ito, Jonriel Casimero is a strong and kind person. Sometimes he just has problems that he can't discipline himself, especially his unprofessionalism, because he doesn't follow the correct weight limit. I still keep looking for a possible opponent for him, but if he has decided to quit being a boxer, that's his decision and I can't do anything but support and advise him that he shouldn't do that, because his strength on the boxing ring is a waste. I hope that's not true regarding his retirement as a boxer. Yan ang pahayag ni Masayuki ito ng Treasure Boxing Promotion. Ngunit karamihan ay hindi naniniwala sa sinabi ni Cuadro alas Jonriel Casimero, dahil isa lang itong palabas para mapansin siya ng karamihan. Samantala, so bakit nga ba hanggang ngayon ay nahihirapan pa din si former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster? Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si Jonriel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si Jonriel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si Jonriel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa super bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon. Sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery, na kamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro alas Jonriel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si Jonriel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Murod John Akhmadalib, at kung may hindi inaasahan na problema man ang top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si Jonriel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman, ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si Jonriel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si Jonriel Casimero. Ganun pa man ay si Naoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si Jonriel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni Jonriel Casimero ang World Title Eliminator, para sa WBO, at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si Jonriel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra Jonriel Casimero.
Sa WBO naman pwedeng makalaban ni John Riel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Neri at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni John Riel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang The Japanese Monster na harapin si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. 匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャウサ・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いやさすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん、重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。じゃあここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。 Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.